Hello, good afternoon everyone. Manang Leads again for another video. Kumusta kayong lahat? Yan guys, sa mga ngayon lang naka-visit sa channel ko, please consider subscribing and watch all my videos, okay? So, ang channel ko na to ay tungkol sa annulment, sa divorce at saka, Islam divorce or yung absolute divorce or yung mga iba pang mga karapatang pantao na naranasan ko na, okay? So, yan guys. Sa video na to gusto kong pag-usapan natin yung dumadaming tinatanong sa akin tungkol dun sa ano na daw ba yung update ng divorce, yung absolute divorce ng Pilipinas. Yun guys. Siguro, alam ko naman na napapanood nyo nga yung videos ko ba't di nyo panuorin din yung mga YouTube channel ng mga TV network na yan, at saka yung mga iba pang mga vloggers na nagpo-post ng update ng absolute divorce. Kasi, maraming haka-haka, pero mas maganda pa rin kasi kung magkakandak kayo ng sarili nyong report. Alam nyo kung bakit na inganyo ako nagawa ng video ito guys. Last month yata yun, meron kasing group of people or Facebook group yata yun na about divorce, pro-divorce daw sila. Tapos may na-comment kasi ako doon na iba yata yung pagkakaintindi nila. Abay, parang inaaway ako nung nag-post yata yun. Ewan ko kung siya yung nag-post o parang iba yung salita niya. Naku, nag-leave na lang ako. Kasi alam nyo guys, wala naman sa init-init ng ulo yan eh. Huwag kayong aasta na ako rin naman pro-divorce ako, pero nandun kasi ako sa malapit sa katotohanan na nangyayari. Ngayon, yun yung ikinoment ko doon sa post sa isang Facebook group. Abay, meron itong parang malditang nag-reply doon sa comment ko. Parang umiba tuloy yung sabi ko, kayo yung nangangailangan. Ako annulled na ako wala na akong problema eh. Kasi ang point ko lang naman dun is yung wag masyadong umasa, kasi alam na nga natin yung sitwasyon ng sa pagdidinig ng absolute divorce dito sa Pilipinas, pahirapan. Ngayon, na-misunderstood yata niya yung comment ko. Para siyang nang-aaway, nag-leave na lang ako, inad-add niyo ako, kayo naman nag-add sa akin, di ako ang aalis. Ayaw ko sa taong ganun, yung alam mo yung hot temper ba? Hot-tempered. Wala naman sa tapang-tapang yan eh. Magdasal na lang kaya kayo na ma-approve yung absolute divorce para mapakinabangan ninyo. Kasi ang mahal-mahal ng annulment, pati Islam divorce, nagmamahal na rin. Hindi yung parang pag may ayaw kayong nag-comment dun. Alam ko baka nanonood din dito yun eh. Pag may ayaw kayong nagko-comment sa na hindi niyo naman naiintindihan kung ano talaga yung ibig sabihin ng comment, hala, inaatake niyo. Ay nako, por Diyos por Santo. Pero hindi yun yung natin, ang pag-uusapan natin. Ang topic natin ngayon talaga is yung update. So sabi ko, manood na lang kayo sa mga YouTube, pero ito na, sasabihin ko rin na with elaboration na siguro. Baka yun yung kailangan nung mga nagtatanong sa akin. Yung absolute divorce kasi kailangan niyan ng approval ng tag nito. Kailangan kasi hindi sa approval na naman ito baka mamaya iba na naman pagkakaintindi nyo. Kailangan pumirma yung 12 na senators kasi para pwede nang dinigin sa Senate. Yun. Ngayon, ang update doon, ilan ba itong pumirma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lang itong pumirma. So, ibig sabihin, merong 9, 10, 11, 12. May 3 na hindi pumirma. At ang alam ko dyan, si Tito Soto at saka si Joel Villanueva, yung dalawa, yung isa hindi ko alam sino ba yung mga senador. Basta ito yung mga pumirma. Ito yung mga pumirma
pakinggan nyo mabuti. Baka mamaya may magko-comment na naman dyan na pabalang Ang pumirma dito, kasi sila lang naman kasi talaga yung nagsusulong ng absolute divorce. Ito yung si Risa Hontiveros, Pia Cayetano, Robin Padilla, Amy Marcos, JV Ejercito, Grace Poe, Rafi Tulfo, Aquino Pimentel, at saka si Lauren Ligarda. Sila yung pumirma. So yung tatlo, sino bang hindi ko kasi kabisado kung sino yung mga senador. Pero ang alam ko niyan talaga is si Joel Villanueva, born again yon. Ano ko yon, kasi born again din ako. At saka si Tito Soto yata yun, kasi narinig ko yung tag nito. Hindi yata yun pumirma basta kasi sabi ko ito kasi kailangan talaga yung majority nga. Ito na nga, majority yung pumirma, pero didinigin pa yan. Hindi porket, wag nyong i-misunderstood yung sinasabi nila na pasado na sa kamara. Intindihin nyo naman yung ibig sabihin nun. Kapag pasado na sa kamara, didinggin pa yan, aaralin pa yan kung ano-ano yung kung ipapasa na ba talaga, gagawin na talagang batas. Yun. Lalong-lalo na to, may tatlong hindi pumirma, may tatlong antay. So, hindi yan basta-basta susulong hanggat merong kontra. Although, ang sabi dun is majority. Majority pumirma, pwede na. Pero, isipin natin, kailangan sa paggawa kasi ng batas or kahit sa simpleng resolution lang, kailangan pumirma lahat yung mga signatories. Yun ang intindihin nyo. Ang gusto yata ni Joel Villanueva, parang i-enhance na lang yung annulment. Kasi nga naman, ang liwaliwanag sa balita na hindi rin naman libre ang divorce, di ba? Hindi rin naman kasi libre yun. So, para saan pa at babaguhin yung magkakaroon ng divorce stop, nandyan naman ang annulment. Pwede namang i-enhance lang yun. I-amend lang yung mga requirements or yung mga qualifications ng mga pwedeng mag-file. Ganun. Kasi ganun din lang naman ang kalalabasan yan. Kasi ang liwaliwanag na sinabi sa balita na sa mga indigenous people, yung mga indigenous people, sila lang yung pwedeng lumapit sa PAW. Kasi nga naman sa PAW libre. Pero sabi rin ng PAW, sabi rin lang naman ng balita, kaya makinig kayo sa balita, huwag kayo sa akin magtatanong. Although ito na nga, parang ini-elaborate ko na lang. Sabi naman ng PAW, kapag ipinasa na yung absolute divorce na yan, siguradong dadagsa daw ang magpa-file sa kanila. So, parang nandun na yung nagpaparinig ang PAW na hindi na rin nila kakayanin. Kaya sasalain na naman nila kung pwede ka ba talagang mag-avail ng PAW service. Ganon ang ibig sabihin nun. Kasi hindi libre ang absolute divorce. Parang annulment na rin yan na magbabayad ka. Kagaya sa annulment, kapag mapera, pwede nilang i-expedite yung result. O tignan mo si Chris Aquino. Umabot ba ng 2 years ang annulment noon? Hindi naman months lang, 3 months lang yata. O diba? Si Ai de las Alas, inabot ba ng 2 years ang annulment noon? Hindi naman Pero after 2 years nila, ibinalita na annulled na sila. Yun. Kasi na-expedite ang annulment sa mga tag nito, sa mga matataas na tao. Because they have money. Pera-pera lang, di ba? Yun. So, yan lang ang pwede kong ibigay na update sa divorce para hindi humaba yung video natin, dahil alam ko rin lang naman na
tatama rin kayong manood kapag mahaba. Okay, so hopefully makagawa pa ako ng more videos about yung sa update ng divorce para sa mga kasi ang dami na rin nagtatanong sa akin ng update eh. Ayan. So, ayan, thank you for watching. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, mag-subscribe na po. Road to ilang tao na lang kasi magfa 5K na tayo. Nagsasabay yung Facebook profile ko at saka yung YouTube channel ko ng followers, magfa 5K na sila. Okay, so thank you so much once again. If you have learned a little from this video, please give me a thumbs up and then paki-share na rin po. Bye bye, ingat.